Maybe habulin namin yung land bank para amin yan. So halos parehos din po yung offer. During that time, yun po yung pinakamababa. Mr. Chairman, just a short interjection. And yung statement ni Attorney Harder is not in conformity with the statement of the good mayor a while ago when I was asking about supposedly the loan agreement between the DBP and the city government of Silay. Ang sabi po ni Mayor, kaya nga pinaulit ko pa, masyadong matagal ang DBP. Yun ang statement yan, not the statement that you have issued, Attorney Harder. And that's on record. Who is now telling the truth? You or the mayor? Because you have just said na yung agreement, hinabol pa ng DBP. Hinabol ng DBP kung ano man yung interest rate by the Land Bank of the Philippines. But the mayor answered my query during the early interpellation by this representation. Ang sabi ni Mayor, masyadong matagal ang DBP. Now you're talking about hinabol pa ng DBP. Which is true. Ito po, tama po si Mayor. Don't answer or talk unless you are recognized. Attorney, sorry po. would state na bago po kayo sumagot o magsalita, you wait to be recognized. I'm sorry po. Okay? Yes po, yes po. For your information. Marami pong salamat. Please proceed. Mr. Chair, with the indulgence of Chairman Karap. And of course, yes, Mr. Chairman. Yeah. I yield to the Honorable Jojo Lara. Yeah, thank you very much, Thank Mr. you. Chair. The Honorable Lara is recognized. Thank you, Mr. Chair. Tanong ko lang sa Land Bank. Di ba pag kausap nyo ang prospective client katulad nito, di ba dinidiscuss nyo yung pros and cons ng mga terms and conditions nyo? Tama ba yun? That's correct, Your Honor. Ngayon, nabanggit kanina ni Chairman Dan yung interest na sinasabi mo fluctuating or Repricing. flexible terms. Hindi nyo ba pinag-usapan nung time na yun na mag-a-avail na sila or magkokontrata na kayo na ang interest rate ninyo is based dito muna for duration ng ganitong term? Hindi nyo ba diniscuss yun na pwedeng mag-fix ng 5 years, mag-fix ng 8 years with the grace period dahil yung time na 2 years, hindi muna sila magbabayad ng principal, interest muna. Di ba dinidiscuss yan ng bangko? Your Honor, that's part of the negotiation and discussion during the time that we presented our proposal. At that time kasi, Your Honor, remember 2022 and 2023, that was the time that the interest rate was really very high. Yes, I understand. Kasi panahon ng ano yan, di ba? After ng COVID. Yes. No? And then, But again, hindi naman pwede na kung ako, borrower, magbe-base ako kung anong interest bibigay mo sa akin. It will never happen. Kasi dalawa tayo mag-uusap. Yung pwede sa akin, no, acceptable sa akin, na acceptable din sa iyo. Na siguro naman agree ka dun. Wala naman sigurong kliyente na mag-a-agree na lang sa iyo ng bangko kung anong ituturo mo sa akin na ipapalunok mo. Ibig sabihin, desperado na si mayor niyan. Tama o mali ako dun? Agree ka ba? tama. Agree ka ba na ang kliyente na hindi na nagtatanong ng interest rate ay desperado? Hindi naman lahat, Your Honor. Kasi Ibig mo sabihin, may kliyente hindi na nagtatanong, basta pautangin mo lang, bahala na kung magkano interest? basta ang kliyente, they are very confident of their credit fundamentals na ang rating nila is prime rated by the banks. Yes, Talagang pero they will ibabalik ko give- lang, Land Bank, no, with due respect sa inyo. Ulitin ko lang yung sinasabi ko kanina na ang interest rate usually is form part of the condition ng borrowing. Yes, sir. Very basic yan. Very important and basic aspect ng loan. Walang naglo-loan na hindi pinag-uusapan ang interest rate. Kasi magtatanong ka sa ibang bangko eh. Okay? At yung unang bangko na kausap nila, ang DBP, definitely, pagka nag-offer ng interest rate yun, binabaan mo, babalik sila siyempre dun. Tama o mali ako dun? Tama. O ngayon,
Anong special sa'yo na sa'yo sila nag-avail despite na yung sinasabi mo, yung rate mo ay hindi fixed at ang rate mo ay hindi ganong siguro kataas. Kaya ipo-compare lang natin, Mr. Chair, pagdating ng DBP, no? Kung bakit nasa kanila sila nag-avail. So yun lang ang ano ko kasi with due respect sa Silay, no? Ito parang hindi na safeguard ang kapakanan ng bayan dito, no? Parang nasakripisyo, pwede naman sana tayo makipag-negotiate ng maayos na terms and condition when it regards to the interest rate, no? At the expense of the constituent ng City of Silay. Parang nilunok na lang ng ano, pwede naman sana nag-fix ka despite na mataas ang rate na sinasabi mo. Kasi if I got your statement right, nung sinabi mo, taas kasi ang rate during that time, di mas advantageous sana sa Silay na during that time na pataas, that time na nag-avail na sila, i-fix na nila. Kasi pataas eh. Do you agree with that? Mataas talaga yung rate at Yes, that time. pero pataas sabi mo eh, pataas. Yung mataas na yan, pataas pa. Di ba mas favorable sana sa Silay na nag-fix sila? Yun lang yung ano ko na mag-fix man lang sila, no, for a particular year. No? Kasi siyempre hinahabol din nila na mababa ang interest. At nakikita na, in-explain mo siguro, pataas ang rate. So yun lang ang ano ko, Mr. Chair, when it comes to the interest rates po. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair. Chairman, yung land bank. Mr. Chair, kasi may tanong si Your Honor regarding what's special to land bank. Number one, we processed the loan as fast as we could. That's why we were able to deliver the credit approval ahead of DBP. Second, we're giving the LGU the best rate in the market that we could assure. So during negotiation, we really give them the best rate. At that time, the interest rate was high. So it's not advisable to fix the interest rate because that was high. Even if they opt to have the fixing for 5 or 10 years, that would really be very high because if you fix the interest rate, it's high because there's a premium rather than the repricing. So the suggestion was to have the repricing. What was this decision so that mababa talaga ang interest rate, Your Honor? Mr. Chair, alam mo, yung sinasabi mo, di parang short of saying monthly ang ng interest rate nila? Quarterly. Quarterly. Di ba yung mataas during that time? Hindi mo naman i-fix yun in 1 year. So ang mo ng interest rate is after a year. Okay, possible, di ba? So nagtataka lang ako, no, kasi hindi mo na itatanong, galing din ako sa loan sa bangko. Okay? Kaya ko alam yung sinasabi mo. Dumaan na din ako sa lahat niyan, no? Kaya hindi mo din ako pwedeng bulahin pagdating diyan. Okay? Yun lang, with due respect, Mr. Chair. Thank you, Honorable Paduano. Thank you, Mr. Chairman. Again, no, let me reiterate. Kasi ang sabi ko kanina, the previous statement of the mayor was why the DBP loan agreement was not consummated because of ang statement niya, to be exact, is masyadong matagal ang DBP. But a while ago, when Attorney Harder was asked by Honorable Chairman Dan Fernandez with regards to that matter, ang sagot niya, naghabol pa ang DBP doon sa question of rate, no, interest rate. Kaya sabi ko, which is, sino ang sasabi ng totoo? Because that is on record. Chairman, Attorney Harder wants to be recognized. Thank you. Yes, the Honorable Harder is recognized. Yung sinasabi ni Mayor Gallego na matagal. Pero nauna po yung negotiation, yung mababang rate din, no? Pagkatapos noon, wala nang nothing followed.
pinalo up namin sila, yung mga nag-original na nag-communicate sa amin, hindi na makontak, nasa abroad, palaging out. So masyadong matagal pa yun. Kaya after that negotiation, kasi hinabol nila eh. Originally, may land bank kami. Hinabol nila yung rate. Amin na lang po yung City Hall. So habulin namin rate, pareho lang. So okay, so pumayag kami, pumayag si Mayor. Okay, sige, para meron din kayo, meron din yung land bank. Nothing was heard about DBP. That's why sabi ni Mayor, matagal. Tama naman po yung matagal. Opo. Sandali, attorney. Tama po pa yung pagkarinig ko na sinabi ni Mayor na meron din sa land bank, meron din sa DBP. Tama po ba? Ganun po ba ang inyong pamamaraan doon sa Silay? Kasi yung... Hindi, sagutin niyo muna ako. Opo. Ganun po ba kayo ron? Ano pong... Na sinabi mo kanina na sabi ni Mayor, para magkaroon din yung land bank, ibibigay namin. Magkaroon yung DBP, ibibigay namin. Ganun po ba ang patakaran ninyo sa LGU na Silay? Kasi kina-accommodate po lahat. Yes o no lang ang sagot doon, attorney. Hindi po yun ganun ang patakaran. Pero Kasi during kayo that po time... sabi nun hindi ako eh. Opo, talaga yun. Parang to accommodate na kasi parang humahabol Bakit sila kasi. accommodation ba ngayon ang pagpili kung saan kayo manghiram? Hindi po, yung rate of interest. Kasi yung rate of mali yung interest statement pareho mo, lang. attorney, eh. Kaya ako nililinaw kasi mali yung statement mo. Eh. Opo, sa amin po, wala naman pong masama. I'm sorry po Sa amin to, wala naman pong masama kung ilang bangko yung kuhanin namin kasi yung tinitignan po namin ang rate of interest. Ay, yun po ang isagot nyo. Opo. Huwag nyo na pong dagdagan kasi lalo po kayong nalulubog eh. Di po ba? Kasi hindi po tama na sasabihin ni Mayor na ito, para sa iyo ito, itong 300 million na ito, itong 300 million na ito para sa DBP. I think that is Hindi wrong. hindi po yun ang Hindi ibig yun. sabihin. Kayo po ang nagsabi nun eh. Oo, pero on the basis ng rate, parehas lang, kung parehas lang yung rate, kumuha na rin kami sa kanila. Sinasabi ko Wala lang sa inyo, attorney, Opo. na you please be careful of your statements. Kasi baka doon sa statement ninyo, lalo kayong nalulubog. Wala pong favoritism doon. Wala akong, hindi Wala ko naman po, sinasabing may favoritism. Eh. Opo, wala. Kayo na naman na nagsabi, may favoritism. Yes, ang ibig ko po sabihin doon, pareho lang naman eh. Tapos sila yung may offer. Dalawa sila, pero pareho lang naman po yung interest. Yung ibig ko po sabihin doon, pareho silang may offer. We might as well give them, pero wala pong favoritism doon. Kasi Sige po. parehas lang po eh. Chairman, just as a rejoinder lang. Hindi kasi, attorney, you watch your statement. Nilulubog mo kasi si Mayor eh. Tingnan mo ang last na statement walang favoritism. Sino ba may sabi may favoritism? That's coming from you, not from us. Nilulubog mo yung Mayor mo. No, sandali, tapusin mo ako. Nilulubog mo yung Mayor mo. Kaya, please, once again, for the interest of Silainon, kindly be careful of your statement. Kanina sabi ni Mayor, magmadali, masyadong mabagal. Pumasok ka, nagabol pa yung DBP. This time around, sinabi mo, kinausap, paghati-hatian. Now, we don't never say na may favoritism. Ikaw ay sabi noon. Nilulubog mo yung Mayor mo. Kaya, eto attorney, kindly pabago-bago statement mo. You're a lawyer, but you cannot have your practice as lawyering in this committee. Alam ko you're a lawyer, pero huwag kang mag-lawyering dito because we are not idiot in this committee. Thank you, Mr. Chairman. Can I get back my time, Mr. Chairman? You still have the Still floor, my time. Okay. Land Bank, are you aware of Department Order of Department of Finance 054.2016? I'm not so aware of that. Sorry, Your Honor. Not so aware. Anong posisyon mo ba sa Land Bank? Sa lending ho ako. Sa lending. Oo. Dapat alam mo to. Lending ka eh.
signed by Secretary Dominguez, streamlining yung certification of NDSC. Yung alam mo yung NDSC? Di ba? Yes. Net debt service ceiling. NBC, yung borrowing capacity. I'm pretty sure, alam mo to. Yes, Your Honor. Because are being mandated to be secured from the monetary board. Correct? Yes, Your Honor. Oh, alam mo yan. Kasi nga, No, the number lang, Your Honor. I'm Ano? sorry. Yung number ng circular lang. o sige, Hmm. were you able to secure? Yes, Your Honor. Can you give us the documents coming from monetary board? Yes, Your Honor. How, Are we- what is the borrowing capacity of the city of Silay? Last 2023 is 1.7 billion, Your Honor. 1.7 billion. Yes. That is certified by monetary board. Ha? Boss. Yes, Your Honor. And also the NDSC Yes, Your certified Honor. by the monetary board. Yes, Your Honor. Okay, pakibigay. Mayor, magkano po ang budget ng ating pong current revenue or income ng city? Kayang maasa man yun. Magkano po yung budget natin? Your Annual Honor, budget. Your Honor, sandali lang po, itanong ko muna sa treasurer kaya hindi ko masyadong anong budget naman, Your Honor. Nandito ang budget officer namin, Your Honor. Kung maaari lang, Your Honor. Sige At po. saka si- Sino pong nakakaalam? Finance Committee. Councilor, ikaw ang finance eh. Alam mo yan, magkano budget? Annual budget? 2023. Revenue or income? 2 bilyon, 3 bilyon, 3 Mr. Chair, more or less mga almost 1 billion, Mr. Presiding Officer. Mr. Chair, 1 billion. yes, 1 billion, 1 billion 73 million. 1 point, 1 million, 1 billion 73. so 1 billion, almost lampas ng 1 billion yung inyong budget. At PS, magkano PS dyan? Para malaman natin yung sinasabi na nakakonsecure kayo ng SD sa kayong borrowing capacity ninyo. Kailangan malaman natin yan. Di ba? Kung meron kayong kapasidad para mag-loan ng ganong kalaki. Sige, Mr. Presiding, Mr. Chair, not to exceed 45% of 1073 billion. So can you kindly submit to us, kay Mayor na lang, can you kindly submit to us yung budget nyo for the 2023 and 2024 para makita po na 2023 na lang kasi doon kayo nag-loan eh. Ha? Can you kindly submit to us, Mayor? Yes, Your Honor. Sige po. At so sino pong ang Finance Committee? Treasurer, budget. Andiyan ba treasurer nyo? Ayun, treasurer. Ma'am. Ma'am, ma'am. Okay. So kayo, alam niyo kung magkano income ng Silay. Ayan, dapat kayo kanina tinawag. Good morning. Yes, so magkano Major income, indulgence. magkano revenue ng Silay? With your indulgence, Your Yes, Honor. sir. Yes, sir. Madam, have you taken your oath? No, sir. Please take your oath first. For this committee, so help you God. I do. So ma'am, ang inyo pong budget is revenue income is 1.073. Yes, Your Honor. At basically, saan po kumukuha ng income ang Silay? Sir, part yan na NTA, National Tax Allocation, at saka local sources, yung business tax, fees and charges. Magkano ang local sources nyo? Yung income from local sources? Siguro, sir. Hindi ako lister sa fixed amount. Kasi wala akong dalang. Mas malaki ira nyo. Mas malaking Magkano ira? 83% kami dependent. 83%. 17% lang local source namin. Wow. So 83%
ng inyong revenue comes IRA. IRA, yes, sir. Oh. Land Bank. Are you sure yung borrowing capacity nila kaya to, ha? Ha? Land Bank? We will be, Mr. Chairman, can we invite the Monetary Board as well? Para makita natin yung submitted sa atin is really authentic. I-move mo. I move that we invite also people from the Monetary Board para for the confirmation of the NDSC and the borrowing capacity of the city of Silay. Any second? Any objection? Hearing none. Comsec, please take note of the motion of the Honorable Fernandez. Treasurer, kaya ba na i-meet ng city yung obligation ng loan? Yes, Your Honor. Very much for the 15 years na long period of time, kaya. Yes, Okay. Your Honor. Nagbabudget naman kami, Do you have any other loan aside from this loan? sir. Meron pa ba kayong ibang utang aside from this? Yes, Your Honor. At dito po sa ano nyo, magkano naka-earmark do sa loan? Pardon, sir. Yung pong utang na to, 1.1 billion. Magkano po ang naka-earmark do sa revenue po ninyo? Magkano ang earmark para do sa loan? 2024 is 54 million. 2025, we are preparing. 54 million ang okay, sige, tama po. Okay. 2024, Your Honor. So 54 million ang nabawas sa 1 billion nyo. Personal services almost 45%. So don't you think other programs ay malaki ang epekto nito sa utang ninyo? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Ano ang mga nabawas na social services? Kasi 54 million ang binabayaran niya, di ba? Part na yan sa 20% development fund ng yung quad, sir. Yung payment ng amortization ng loan. Kasama sa 20%. Development fund. Inalis nyo doon sa Yung mga amortization. infrastructure. Yes. So, Project yun yun. na pinasok tong 54 million. Yes, sir. Okay, good. All right. So, for the meantime, Mr. Chairman, yung muna. At I just wanted to find out muna yung sa Monetary Board. Since wala pa naman ako nababasa pang iba pa. So, I'll be yielding back my time, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, sir. Honorable Lara, you're recognized for your interpellation. Thank you, Mr. Chair. May tanong ko lang kay Mayor. Ano nang status ng project ngayon? Pardon po, Your Honor. Ano nang status ng project? Yung proyekto na nakautang kayo? Ang City College po, Your Honor, almost 50% na ang tapos. Complete, Your Honor. And then, ang City Hall, Yung market, almost 50%. hindi po. Ang market ngayon po, hindi pa nakapag-umpisa po, Your Honor. Yung City Hall, Yung City Hall po, naka-umpisa na kami po, kabago-bago pa lang po. yung City Hall is funded by 500 million na loan. Yes, Your Honor. Yung market, 300 million. Yes, Your Honor. Yung 500 na loan nyo sa Land Bank lahat yan. Pati yung sa 300. Tama? Di ba 1.1 billion ka tatlong project yan? Tama, Your Honor. Ano yung pangatlo? At ano na yung status? Ang pangatlong loan yon ang City Hall, Your Honor. Hindi, City Hall, palengke, at saka eskwelahan. Eskwelahan po. Ano na yung status ng eskwelahan nyo? Ang eskwelahan namin po, almost mga 50% na ang nagawa nila po. So, yung 50% na yun, ano ang disbursement ninyo doon? Tuwing may accomplishment ba, nire-releasean kayo? Yes po, Your Honor. Tuwing may accomplishment sila, naka-ano naman yun, Your Honor, sa bangko, sa Land Bank of the Philippines. Hindi man sila makarelease kung wala ang accomplishment kaya
ginaano man nila, Your Honor, na As per accomplishment ang yes, Your, releases. yes, Your Honor. So ngayon, halos 50%, babalik tayo dun sa land bank. Yung unang releases, gusto ko lang malaman yung nafarnisan na ba ang committee dun sa terms and conditions ninyo when it comes to dun sa loans dito, sa loan, dun sa in question na loan, nafarnisan na ba kami? Meron na ba kopya ang committee ito? Have you furnished us a copy of the terms and conditions as approved by the land bank dun sa utang ninyo? Meron na ba? Hindi ko po na ano kung may copy sila po, Your Honor. Mr. Chair, can I manifest kung pwedeng makahingi ng copy, no, ng terms and conditions ng land bank dun sa mga inutang ng Silay City. Okay, anyway, Mayor, sino po ang may hawak ng kopya ng loan agreement nyo with the land bank? Sino sa inyo ang may custody? Wala, may kopya din. Nasaan yung loan agreement? Your Honor, ang sa legal office naman, Your Honor. Eh bakit tayo sumagot ni Attorney Harder? Do you have in your possession the loan agreement between Silay City and Land Bank? Meron po. Titignan ko po. Titignan ko po kung yung copy kasi medyo matagal na yun. Hanapin ko lang po sa file ko. You are directed because of the request of the Honorable Lara to submit to this committee the copy of the loan agreement between Silay City Government and Land Bank. Land Bank, you have also a copy of that. You are also directed to submit a copy in your possession of that loan agreement. Yes, Your Honor, we will comply, Mr. Thank Chair. you. Please proceed. thank you, Mr. Chair. May tanong ko lang kay Attorney Harder. Kailan ba itong transaksyon na ito? Di ba 2023 lang to? Hindi ko po matandaan pero meron transaction. Hindi. Anong year itong mga nag-start itong project na ito? Kung kailan ito Binuo po yan na 2022, parang na-realize siguro noong 2023. Kaya nga. Kasi kanina sabi mo, titignan ko kung meron pa, parang ang tagal na pag nagsalita ka, parang 20 years ago na itong... Siyempre po last year lang ito, 2023 was only last year, attorney. Meron po akong file siguro po. I'm sorry po kasi... Yeah. Tingnan mo lang kasi yung sasalita mo parang tagal na eh. Di ba? You are obliged na meron pa rin kopya. Kasi ongoing pa lang eh. Meron po. So, lahat nito ay kailangan nasa custody nyo pa kasi wala pang 10 years ito. Okay? So anyway, ito, balikan ko lang si Mayor kanina nung nagsasalita ka sa opening statement mo. Binanggit mo ng trigger bakit mo na i-propose itong mga projects na ito is dun sa present state ng market. Di ba? Yun yung market, yung munisipyo, yung eskwelahan. So, balikan ko lang, tanong ko lang sa iyo. Is there really an urgency na gawin mo ito? Urgent ba na kailangan gawin mo na? Yes, Your Honor. Especially sa market, Your Honor. Nakita ko ang market ay medyo delikado na sa mga tao, Your Honor. At kailangan sabay-sabay? Yes, Your Honor. Kung maaari pa lang, maano namin kasi ang City College, napaka-importante din sa amin sa mga mag-aaral namin po, Your Honor. Yun ang pinakaano kong City College. And then, yun ang pinakaano, ang City Hall ang pinaka... Ngayon, dahil sinasabi mo na may urgency ito, definitely, ang requirement din natin dito to justify it, siyempre, kailangan mo feasibility study. Di ba? Bakit ka katulad nito,
Ang pinag-uusapan dito when it comes to project, lalo na ma-displace yung market. Di ba may social aspect ito katulad nito. Hindi lang tungkol sa vendors ito. Yung overall na constituent ng Silay City na everyday na pumupunta dyan o namamalengke day to day, pati sila na-displace din. At isipin mo, once na na-displace ang mga vendors, ang daming mga collateral damage diyan. Di ba? Number one, yung pang-araw-araw na hanap buhay nila, displaced na sila. Okay? At number two, mako-compromise ang mga pagkain ng mga taga sila. Kasi una sa lahat, kung dinala mo dito sa isang kalsada, paano mo monitor ngayon ng hygiene yan? And of course, yung infrastructure that goes with the temporary market. Lalo na pag wet yan. Diba? Magugas sila na magkain, saan itatapon, saan ang drainage, saan ang... Diba? Ang dami nun. Kaya ang tanong ko sa iyo, ito ba lahat na ito ay napaghandaan mo bago nyo pinatupad dito? Yes, Your Honor. Ito po, Your Honor, may in-depth study kami na piniprepare, Your Honor. Before namin ito na, Your Honor. So meron yan? Yo po. Yes, Sige. Your Honor. Mr. Chair, may I request that said study, kasi ito ang tinatanong ko kanina, kung napaghandaan itong mga proyektong ito. At sa tingin, ito nga nagsasalita ang mga vendors, no, na nag-display sila. Gusto ko lang malaman kung napaghandaan. So ang sabi ni Mayor, meron daw silang study to that effect. And may I request that said study be submitted to the committee. Mr. Chair. Mayor, Yes, are Your you Honor. sure that you have an official study conducted by your office regarding these projects? Baka makontempt ka, ha? For your information, kayo po ang sumagot na merong study kayong ginawa regarding these projects. 3 projects to. Now, sinabi po ninyo na meron kayong study. Did you really conduct a formal study? Baka mapahamak ka. Meron ba talaga? For the market, Your Honor, may study na kami, Your Honor. May formal study. Nakadokumento. Opo, Your Honor. Nakadokumento. Okay. Opo, Your Honor. Let it not be said na hindi ko ipinaliwanag sa iyo. Di ba? Meron daw, Your Honor. So, if meron pong study, could you please submit that official study conducted by the City of Silay to this committee regarding the 3 projects? Kung meron talaga kayong study. Kung wala yun, masasite po kayo in contempt for lying to this committee. Meron po, Your Honor. Meron, sigurado Meron po. kayo. Sige. Please proceed. Yeah, thank you, Mr. Chair. Chairman, Mr. Chair, with the indulgence of, kasi si Mr. Opus, anyway, nandiyan naman yung kasama niya, si Mr. Dumangkas, he has a flight going to abroad ka ba? At you have to leave this hall at 2 p.m. 2:00 dapat. So, he's asking permission to be excused, Mr. Chairman. Pero yung Dumangkas kasi yung kasama niya nag-file ng Mr. Office Chair. Ombudsman nandito naman. Mr. Chair, may I? I am Mr. Ramon Dumangkas, Mr. Chair. Yes. And is Mr. Jake Opos, the one that will be went to Excuse. you to the What United States. What is your piece? Ano po yung sabi nyo? I am Mr. Ramon Dumangkas, sir. Yes. So, hindi naman kayo kasama sa flight. Hindi, ako lang. So, kaya kayo po ang may iwan dito. Ako mag-iwan dito. Yes. Mr. Opus, you're excused. Opo. Have a safe flight. Tuloy ko lang, Mr. Chair. Yes. Yung banggit ni Mayor kanina na mayroong study, ba't nabanggit ng Vendors Association na hindi sila consulted? Di ba? Part of this study supposedly is yung mga displays. Meron kayong safety net para sa kanila.
Ito po rin, nag-conduct ng ilang beses na public consultation sa kanila, and then ipinaliwanag din sa kanila ang area na pag-transfera ng mga vendors and tenants sa Your Honors. At payag naman mostly ng mga naka-attend sa meeting, payag naman sila lahat, Your Honor. Yung ilan lang sila ang nagre-react nito, Your Honor. No, Mayor, Mr. Chair, yung sinasabi ni Mayor, Mr. Chair, na payag sila. Can we hear from the vendors themselves, Chair? Bakit na nabanggit nila na hindi sila man lang na abisuhan o to that effect na... Yes, ma'am. Kayo po magsasalita for in behalf of the vendors. Kayo po. Opo. Okay. Dalawa po kami. Hindi, isa lang po ang sasagot. You have the floor, ma'am. Kami po ay talaga pong pinahirapan ng konseho ng mayor namin. Nung unang The question, madam, is, were you ever consulted regarding the project insofar as the statement of the mayor is concerned? they would call meetings, pero pag nag-a-attend po kami, hindi po evaded po ang mga sinasagot. Magtatanong po kami sa kanila, ituturo kasi isa, hindi rin makakasagot ang isa. Wala hong nangyayari. Kaya hindi po klaro at hindi po ako naniniwala na ang mga stakeholders ay nag-approve ng kanilang plano kasi po wala pong masusing konsulta sa amin. I'm really sorry. Yes, madam. Hindi po kayo mag-approve eh. There's no law which states na kayo po mag-approve ng plano. The law says that you have to be consulted. Yes, Your Honor. Yes. So, we're not consulted. okay. Yun lang po ang ano. Detail. Mr. Chair, kung hindi sila consulted, Mayor, ano yung in-attach nyo for no objection? Your Honor, actually ilang beses yung public consultation sa kanila. May dito po, Your Honor, ang picture sa kanilang bahay. Naka-attend doon, Your Honor, ang aming assistant city legal. No? Tapos ang iba naming mga ano dito, yun ang ito na ang sa transferan ng mga vendors namin, Your Honor. Almost mga 5 to 6 consultative meeting, Your Honor, ang nangyari doon sa amin, Your Honor. Mayor, was there a time na nag-attend ka ng consultative meeting? Yes, Your Honor. So, properly, notified sila and yung attendance naman nila, nandun sila? Yes, Your Honor. No, nandun ako. Same people ngayon na nagko-complain nandun? Opo, Your Honor. Nandun din sila. Si Ma'am Emily, nandun din. Doon sa meeting na yon o consultation meeting, nag-post ba sila ng objection during those time? Medyo nag-ano lang sila, Your Honor, ng kanilang mga hinaing. Pero sabi ko naman sa kanila na ito ang lahat na ito, temporary in nature. Pagkatapos na ito, balik naman kayo sa inyong mga ilang buwan lang siguro or mahigit 1 year siguro. Tapos naman, Your Honor, ang building 1. Ang building 2, Your Honor, ang naman namin siguro, more or less, aabot lang siya ng mga 5 months, Your Honor, ang minor repair ang sa building 2, Your Honor. So, ang ine-expect nyo, ang pag-displace nyo sa kanila will take only a year. Yun ba yung timeline ninyo? More or less, Your Honor, ganyan si Your Honor. O kasi, kaya ako tinatanong ito, sa construction kasi, I've been a contractor for the past how many years? Hindi mo din masabi definitely na matatapos yan kaagad. May mga factors na hindi matutupad yung timeline ninyo. Ngayon, dahil dyan, baka yung 1 year na sinasabi mong ma-display sa mga ito, baka aabot ng 2 years, 3 years, 4 years. Di ba? Baka wala ka na dyan, Mayor, palitan ka na, wala pang nangyari. Yun yung worst case scenario nga lang naman. No? Kaya ako tinatanong lang ito kasi yung safety net mo para sa kanila,
sa mga vendors na diyan lang umaasa ng income nila. And of course, yung mga constituent mo na namamalengke diyan, baka ma-compromise yung safety din nila, health concern. No? So, yun yung ano ko ngayon. Balikan ko yung other aspect nito. Yung sa technical aspect naman, nandito si city engineer. No? Nung panahon na pinag-uusapan ito, no, na lalo na sa palengke, kaya more concern ko dito yung palengke, rehabilitation ng palengke. Nung nagkaroon ka ng mo ginawa yung plano o program of work, siyempre may consultation ka din sa mga vendors, di ba? Tama o mali ako doon? Yes or no? Pakisagot lang. Yes, Your Honor. Yes. So yung pag-stas mo o pag-rehab mo dun sa area ay alinsunod naman sa pangangailangan na. Tama? Tama po. Pero Mr. Chair, may I explain? My position, I was reinstated to my current position last July 4, 2023. So during that time, before I was reinstated, the preparation of the plans, technical papers of the public markets was already being done. So when I assumed my position last year, the public market was already, I think it was already bidded, and as part of my function, yun ang sinalo namin na responsibility. So ibig ng sabihin, office. yung pinalitan mo ang nakakaalam niyan. Yes, Your Honor. Nandito ba siya ngayon? Mr. Chair, if I may ask, yung previous na city engineer, nandito din ba? Yung bang pinalitan mong engineer nandito? Wala? Nandito din? Nandito ba? Yung pinalitan mo na engineer, I think so, yes, Your Honor. nandito? Opo. And Ayun. po ang pangalan niya? Si Engineer Torres po. Engineer Torres. yung building official. Oh, nandito. Nandito. Yes, Mr. Chair. Engineer Torres, Yes, Mr. yung pag-prepare mo ng plano, program of work, nito, kinonsulta mo din yung mga project na mga titira dito o gabinete nito, tama? Yes, Mr. Chair. Tama po yun. Pero hanggang sa conceptual design lang kami. Bakit ito bang project na ito is design and build? Yes po, Your Honor. So, sinabi mong design and build, di ba kinoconsider mo doon kung gaano kalaki o kadami ang mga vendors? Yes po, Your Ano ang Honor. size na kailangan nila? Yes po. Kami po ang prepare ng terms of references. Ano ang extent ng conceptual design mo? During sa study, yung mga number of stalls na kailangan at saka yung needed na mga areas ng mga stalls. Pero hanggang sa conceptual design lang kami doon. Kasi one year lang ako na nag-OIC na city engineer sa term ni Mayor Gallego. Kasi dito ko-confirm mo ba na may statement ka ba dito na nung time na pinabid ito, di ba, must be based on the conceptual design at dahil design and build ito, yung bidder ba dito, kamo isa papalit-palit yung ginawa niyang proposal? Pakiulit, Your Honor. Di ba, engineer, ikaw yung supposedly nagbigay ng conceptual design nito dahil design and build itong project na ito.